Kabanata 351. Pagkilala sa isang ninang. Ngumiti si Tear Summers at sinabing, Tita Quelch, hindi mo na kailangang magpasalamat sa amin. Kung hindi dahil sa iyong 7-petal lotus, hindi sana gumaling ang Blair namin. Pagpasa ng isang bag ng gamot kay Heather, nagpatuloy siya, Tita Quelch, ito ang Chinese medicine na pinili ko para sa iyo. Ang pagkain nito ay makakatulong sa iyong gumaling ng mas mabilis. Andin din yung homemade medicine ko sa bag. Pagkatapos ng Chinese medicine, makakain ka na niyan. Okay. Umiti si Heather habang tumatango. Little Tear, you are so caring. Mabilis kayong maupo, may ilang ulam pa para makumplito. Let me show you my cooking skills. Utos niya kay Connie, halika at tulungan mo ako sa kusina. Mabilis na sabi ni Winifred, Tita Quelch, tutulong din ako. Tinundan ni Winifred si Heather sa kusina. Nang makita niya si Connie na nagkakagulo sa gilid, hindi niya napigil ang matawa. Hindi kinukutya ni Winifred si Connie, inisip lang niya na ang cute ng mga kilos ni Connie. Nang makitang nagkakaproblema si Connie, pinuntahan siya ni Winifred para bigyan siya ng kamay habang tinuturuan din siya. Kung gusto mong magbalat ng kamatis, hindi mo ito direktang balatan. Kailangan mo itong ilagay sa mainit na tubig bago ito balatan. Tungkol sa itim na fungus, kailangan mong takpan ito ng ilang harina habang hinuhugasan. Ito ay magiging mas malinis. At saka, pinakamainam na lutuin ang mga kamatis sa tubig bago ito iprito ni Heather para hindi na niya kailangang magdagdag ng mantika. Meron ding teknik para pumutok ng itlog. Nakatayo sa sulok, nagulat si Connie. Nakatitig siya sa magagandang mata ni Winifred habang nakatingin sa kanya, naguguluhan. Ate Zia, paano kaya? Kaya, nagulat din si Winifred. Bakit mo naman sasabihin? Mabilis na sagot ni Connie, dahil magaling ka sa lahat ng ginagawa mo, tulad ng nanay ko. Ikaw ang CEO ng Autumn Field Group, isang malakas na negosyante sa mundo. Hindi ko inaasahan na ganoon ka rin pala kagaling sa kusina. No wonder mahal ka ni Kuya Tear, I understand how outstanding you are now. Nanlabo sandali ang mga mata ni Connie. Halatang hindi niya sinusubukang purihin si Winifred, ngunit sinasabi ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Natahimik si Winifred, hindi ba common sense lang ang lahat ng ito? Ang lahat ng ito ay mga pangunahing kaalaman sa kusina, ngunit sa mga mata ng Marquis, marahil ito ay tulad ng pag-alam sa calculus at advanced na matematika. Napabuntong hininga si Heather. Hindi naman dahil masyadong magaling si Winifred, it's because you are too bad. However, you should learn from your sister Winifred. Tibale, wala ka na dito para tumulong. I have Winifred to help me. Ate Winifred, hindi mo lang ninakaw ang magiging asawa ko, ninakaw mo rin ang nanay ko, malungkot na sabi ni Connie na nakapout. Naiwang tulala si Winifred. Ibinaling ang kanyang ulo kay Connie. Galit na sinabi ni Heather, anong klaseng kalokohan ang ibinubulalas mo? Lumingon si Connie kay Heather, inilabas ang kanyang dila at gumawa ng nakakalokong mukha. She then turned towards Winifred and smiled while saying, Ate Winifred, nagbibiro lang ako, wag mo masyadong isipin yan. Titir lang ang tingin ko kay Tear ngayon. Nakangiting ganti ni Winifred pagkalabas ni Connie sa kusina. Speaking of which, kung nagstay siya, dagdag gulo lang ang ginawa niya. Habang nag-uusap sina Winifred at Heather sa kusina, hindi nagtagal ay ganoon din ang naramdaman ni Winifred kay Heather gaya ng naramdaman ni Tear. Parang sobrang close sila. Sobrang nagustuhan din ni Heather si Winifred, she saw her younger self in Winifred. Pagkaraan ng ilang sandali, nakalatag sa mesa ang isang hanay ng masaganang pagkain. Tinamantala ni Winifred ang pagkakataong ito para ipakita rin ang kanyang galing sa pagluluto. Sa hapagkainan, hindi nag-usap sina Carson at Tear tungkol sa anumang mga paksang may kinalaman sa negosyo. Uminom silang dalawa ng ilang shot ng alak at naupo para kumain ng hapunan, nagtatawanan at nag-uusap na parang isang tunay na pamilya. Pagkaupo ng lahat at uminom ng kaunting inumin, tumingin si Heather kina Tear at Winifred at sinabing, Little Tear, Winifred, may itatanong ako sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero hindi ko maiwasan magtanong. Tita Quelch, just tell us. It's fine. You don't need to be so formal. As long as we are able to do it, we will do it for you, nakangiting sagot ni Tear. Umiling si Heather.
It's not something big, it's just that. Whenever I'm with the both of you, I feel like we are very close, para kayong tunay na anak ko. From the bottom of my heart, I really like you too. However, I know that you're a powerful person, little tear. Kung hindi mo nararamdaman ang bigat ng matandang ito, iniisip ko kung kaya kong maging ninang sa inyong dalawa. Nang sabihin ito ni Heather, natahimik ang buong hapagkainan ng ilang segundo. Ninang. Actually, naisip na rin ito ni Tear simula noong una niyang nakilala si Heather. Lalo na pagkatapos na gumugol ng mas maraming oras sa kanya, paulit-ulit niyang iniisip ang mga ito sa kanyang isipan. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi niyang tutulungan si Heather ng buong lakas. Si Tear ay isang taong walang ina na paglaki, sa kaibuturan ng kanyang puso, hinahangad niya ang pagmamahal ng ina. Nang makitang hindi sumagot sina Tear at Winifred, mabilis na sinabi ni Heather, bigla kong sinabi, halika, kumain ka na. Hindi, Tita Quelch, hindi naman biglaan. Payag ako, mabilis na sagot ni Tear. Sa pagsangayon ni Tear ay agad ding pumayag si Winifred. Pagkatapos, sabay-sabay na tinawag nilang dalawa si Heather na godmother. Dahil dito, ngumiti ng husto si Heather, hindi napigilan ang kanyang kaligayahan. Si Carson, na nakaupo sa tabi ni Heather, ay mabilis na nagsabi, Little Tear, ikaw ay isang napakahalaga at makapangyarihang tao. Kapag nasa labas tayo, ikaw ang aking senior. Hindi ako maaaring maging ninong mo. Kaya, mangyaring patuloy na tawagan akong Uncle York. Umiti si Tear at tumango. Tiyak na hindi niya makikilala si Carson bilang kanyang ninong, hindi ito lohikal kahit na hindi iniisip ni Tear, tiyak na hindi ito papayag si Carson. Halika, Ninang, bigyan ka namin ni Winifred ng toast, sabi ni Tear habang hawak nila ni Winifred ang kanilang mga baso ng alak. Uncle York, samahan mo kami, dagdag niya. Masaya silang nag-toast at uminom ng kanilang alak. Pagkatapos nito, galit na tumingin si Heather kay Connie at sinabing, Girl, anong ginagawa mo habang nakaupo ka lang? Nakapout si Connie at parang absent-minded. Tapos na ang lahat, naging opisyal ko na siyang kapatid, she mumbled. Kabanata 352. Pagkahumaling. Pagkatapos kumain, dinala ni na Winifred Zia at Heather Quelch ang mga plato sa kusina para sabay na maghugas ng pinggan. Parang tunay na mag-ina ang dalawa, mas close sila kaysa dati. Tumulong din si Connie York sa paglilinis, ngunit nadaman niya na ang kanyang posisyon bilang isang anak na babae ay nasa panganib. Hayaan mo akong tumulong din, sabi niya, itinaas ang manggas at mabilis na naglakad papunta sa kusina, handang tumulong sa paghuhugas ng pinggan. Bago ito, kalimutan ng tungkol sa paghuhugas ng pinggan, si Connie ay hindi nakatapak sa kusina kahit isang beses. Go, 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 sabi ni Heather, hinabol si Connie. Iniling niya sa kanya na maglaro sa ibang lugar, pagkatapos ay masayang nakikipag-usap kay Winifred. Pagkatapos tretuhin ng ganoon, si Connie ay nakaramdam ng pag-iyak. Tumayo siya gamit ang kanyang mga braso na okumbo, isang hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Nay, ngayong may ate Winifred ka na, hindi mo na ako mahal. Sabi niya habang galit na naglakad palabas ng kusina. Maaaring karma ito sa pagtatangkang nakawin ang asawa ni Winifred. Ang kinalabasan ay nabigo siya sa pagnanakaw kay Tear, at sa halip ay ninakaw ang kanyang ina. Si Tear at Winifred ay hindi nababalik sa Con City ng gabing iyon, naghanda silang manatili para sa gabi. Nagkataon, nais ni Winifred na bisitahin ang sangay ng Prime City ng Autumn Field Group upang tingnan ang estado ng mga pangyayari. Kasabay nito, binalak ni Winifred na itago ang kanyang pagkakakilanlan at pumunta ng hindi nagpapakilala. Sa ganoong paraan, maaari niyang tumpak na masuri ang sangay, pati na rin ang sitwasyon ng kumpanya. Kahit na ang paglilinis ng hapagkainan at paghuhugas ng mga pinggan ay trabaho ng mga babae sa simula, kadalasan ay mayroon silang mga kasambahay upang harapin ito. Gayunpaman, ngayon, pinilit ni Heather na gawin ang mga bagay sa kanyang sarili. Ito ay dahil gusto niyang maramdaman ang ganitong pakiramdam ng paggawa ng gawaing bahay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Pagkatapos kumain, lumabas ng bahay sina Tear at Carson. Tear, remember what I told you about Zeppelin Wayne? Tanong ni Carson. Oo, naalala ko. Tumango naman si Tear, syempre naalala niya. Nang marinig ni Zeppelin ang tungkol sa pagtalo ni Tear sa mga galaw ng Sword Freak, gusto niyang kunin siya ni Tear bilang isang may dalawang apprentice. Tinanggihan siya ni Tear.
Posible ito. Natahimik si Carson ng ilang segundo pagkatapos ay nagsabi, oo, hindi mo siya matatanggap bilang iyong apprentice. Gayunpaman, ang kapatid kong ito ay nahuhumaling. Nahuhumaling. Oo, nahuhumaling sa mga espada, sabi ni Carson. After his injuries healed, he locked himself in his villa and continuously trained his sword techniques. Even I don't know why he's being this obsessed. Siguro kasi after Sword Freak died, nawalan siya ng karibal. Kahit magkaribal ang Blade Maniac ng South River at Sword Freak ng North River, pinahalagahan pa rin nila ang isa't isa. Pareho silang nagsanay ng husto sa layuning talunin ng isa't isa. Ang naisip lang nila ay ang pagsasanay at ang kanilang karibal. Sa pagkamatay ng Sword Freak, at hindi sa pamamagitan ng sarili niyang mga kamay, hindi nasiyahan si Zeppelin sa resulta. Ngayon na hindi niya magawa ang kanyang layunin, maaari na lamang niyang dalhin ito sa kanyang libingan. O baka naman, nagdadalamati si Zeppelin sa pagkamatay ni Sword Freak. Ito ang naging paraan para mailabas niya ang kanyang lungkot at galit. Ang ganitong uri ng damdamin ay hindi maipaliwanag, tanging ang mga tunay na profesional na mandirigma lamang ang makakaintindi nito. Masyadong maliit ang Riverdale. Napabuntong hininga si Tyr. Kung hahamunin ni Sword Freak at South River's Blade Maniac ang mundo, anong level kaya nila? Uncle York, nasaan na si Zeppelin? Dalhin mo ako doon. Sige. Alam na alam ni Carson ang intensyon ni Tyr, agad na dinala ni Carson si Tyr sa isang patio hindi kalayuan sa bahay ng pamilya York. Si Zeppelin ay nanatili sa tirahan ng York sa buong oras na ito. Kahit na si Joshua Murray at ang iba pang mga eksperto ay nanatili sa tirahan ng York sa halos lahat ng kanilang mga araw, mayroon pa rin silang sariling mga tahanan ng pamilya. Para kay Zeppelin, ang patio ng pamilya York ay ang kanyang nag-iisang tahanan. Ito ang pinakasimple at sariwang lugar sa tirahan ng York. Ang buong lugar ay dinisenyo ni Carson. May isang simple at maliit na cabin na gawa sa kahoy na may disenteng sukat na bakuran. Ang bakuran ay hindi na puno ng mga bulaklak at damo, ngunit may isang bangkos ng mga kahoy na manika. Ang mga kahoy na manika na ito ay ipinasok sa mga lubak sa lupa. Kung ang isang kahoy na manika ay nawasak, sa susunod na araw, may magpapalit nito ng bago. Dumating sina Tyr at Carson sa pintuan ng cabin na gawa sa kahoy. Nakita nila si Zeppelin na walang tigil na iwagayway ang kanyang espada sa gitna ng lahat ng mga manikang kahoy. Isang malakas na suntok ang ginawa ng bawat indayog. Hindi mahalaga kung makapal o manipis ang mga manikang kahoy, madali niya itong hiniwa sa dalawa. Hihilingin na sana ni Carson si Zeppelin na huminto, ngunit pinigilan siya ni Tyr. Nakatayo lang siya at pinanood si Zeppelin, pinagmamasdan ang kanyang performance. Makalipas ang halos 5 minuto, habang pinagmamasdan niya, mas lalong kumunat ang noo ni Tyr. Nang mapansin ang ekspresyon ni Tyr, nag-alala si Carson. Tyr, hindi maganda ang ekspresyon mo. Masama ba ang sitwasyon ni Zeppelin? Hindi nakasagot ng diretso si Tyr, tumango lang siya ng mahina at sinabing, Uncle York, can I trouble you to go in and ask Zeppelin to stop now? Okay. Pumasok si Carson sa bakuran. Mukhang magulo ito mula sa lahat ng mga sirang piraso ng kahoy. Mayroong mahigit 10 sirang mga manikang kahoy na nilaslas ni Zeppelin, ang ilan sa mga ito ay nilaslas pa sa kalahati na parang patpat. Zeppelin, stop. Look who I brought to visit you, sabi ni Carson habang naglalakad patungo kay Zeppelin. Biglang naramdaman ni Carson ang nakakabinging aura na papalapit sa kanya. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang layer ng bloodlust. Pakiramdam niya ay nasa panganib ang kanyang buhay, para siyang napapaligiran ng isang grupo ng mga gutom na lobo. Zeppelin. Malakas na sigaw ni Carson, ngunit papalapit na si Zeppelin na may hawak na espada. Gulong-gulo ang mukha ni Zeppelin at namumula ang mga mata. Pinawi niya ang kanyang espada ng napakabilis. Ang mga kasanayan ni Carson ay wala sa antas ni Zeppelin, sa katunayan, ang huli ay mas malakas kaysa sa una. Hindi naiwasan ni Carson ang pag-atake ni Zeppelin sa oras. Ang espada ni Zeppelin ay malapit nang tumama sa ulo ni Carson at tadteren siya sa dalawa tulad ng mga manikang kahoy. Agad na lumitaw si Tyr sa tabi ni Carson at inabot ang kanyang mga kamay, hinawakan ng espada ni Zeppelin para pigilan ang kanyang mga galaw. Sa sandaling iyon, ang espada ni Zeppelin ay ilang metro ang layo sa ulo ni Carson. Halos maramdaman ni Carson ang kirot sa kanyang noo, parang dinampi na siya ng espada. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na pinigilan ni Tyr ang pag-indayog ni Zeppelin. Kabanata 353.
Nagtagal. Sa sandaling iyon, muling nagkamalay si Zeppelin Wayne. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at mabilis na sinaksak ang kanyang espada sa isang tumpok ng kahoy, baka sa kanyang mukha ang takot. South River King, okay ka lang ba? Ano ang napunta sa iyo? Tanong ni Carson York. Hindi siya galit, ngunit nag-aalala. Hindi ko alam. Pinisil ni Zeppelin ang kanyang mga pisngi ng mariin, sinusubukan na manatiling kalmado hanggat maaari. Para akong na-stuck sa isang ilusyon, lahat ng nasa paligid ko ay naging sword freak. May hawak siyang espada, sinusubukan akong patayin. Buong lakas kong ibinaba ang espada ko, pero para bang hindi siya mamatay at nanatiling nakapaligid sa akin. Lately, hindi talaga ako makatulog. Every time I close my eyes, my head is full of thoughts about sword freak. Lalo na sa kalagitnaan ng gabi, sa tuwing dinilat ko ang mga mata ko, nakikita ko ang hawak ni sword freak. Isang espada at nakatayo sa harapan ko. Kagabi, binuksan ko ang pinto at pumunta sa bakuran na ito. Ang nakikita ko lang ay isang grupo ng mga sword freak na nakatayo dito. Habang nagsasalita si Zeppelin, lalong nagiging hindi matatag ang kanyang emosyon. Kumunat ang noo ni Carson, naalala niyang nakita niya si Zeppelin na nakahiga sa sahig, nakayakap sa kanyang dragon blade noong umaga. Sa lalong madaling panahon, si Zeppelin ay napapaligiran ng mga tinadtad na kahoy na manika, halos tila may isang grupo ng mga hiniwang bangkay sa lupa. Huwag kang mabalisa, sabi ni Tyr, na diniinan ng malakas ang balikat ni Zeppelin. Nanginig ang katawan ni Zeppelin, pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. Tyr, anong nangyari kay Zeppelin? Tanong ni Carson. Hindi ko maipaliwanag ang sitwasyon gamit ang agham, ngunit karaniwang, ito ay dahil ang kanyang utak ay nakatanggap ng isang malaking pagkabigla sa pag-iisip. Kaya, nagsimula itong maging sanhi ng mga guni-guni. Siya ay karaniwang agresibo. Agresibo. Nagulat sina Carson at Zeppelin. Huwag mong isipin na ito ay imposible, ito ay karaniwan sa mga malalakas na tao sa mundo. Lalo na ang mga taong katulad mo na nalubog sa sword fighting. Ikaw ay nahuhumaling sa mga espada at sa iyong mga kalaban. Pagkatapos sabihin niyon, nag-isip sandali si Tyr, pagkatapos ay nagtanong, kailan mo unang nakilala si Sword Freak? Taglit na nag-isip si Zeppelin at sinabing, masyadong matagal na ang nakalipas, hindi ko na maalala. Kung gayon, ano ang pinakamalakas na alaala mo sa kanya? Hindi nagdalawang isip si Zeppelin at agad na sumagot. 8 taon na ang nakararaan, gustong samantalahin ng North River King na si Yannick Lloyd ang panahong nagkakagulo ang South River para maglunsad ng pag-atake sa amin. That was the first time I faced Sword Freak, we were equally matched. Sa oras na iyon, ano ang kondisyon ng pakikipaglaban mo? Tanong ni Tyr. I was invincible, sabi ni Zeppelin. Wala siyang pakialam kung magmumukha siyang ewan. Ito ay totoo bagaman. Sa oras na iyon, talagang hindi mapigilan ang pakiramdam ni Zeppelin. Dahil, noon, nang tipunin ni Carson ang lahat mula sa Prime City para lumaban, si Zeppelin ang numero 1 general ni Carson. Tinulungan ni Zeppelin si Carson na maalis ang maraming malalakas na manlalaban. Kasabay nito, habang dumarami ang natalo ni Zeppelin sa mga manlalaban, mas malakas ang pakiramdam niya. Sa oras na tinulungan niya si Carson na kontrolin ang South River City, naramdaman niyang hindi siya magagapi. Yung tipong feeling na sobrang lonesome para sa kanya, lalo na pagkatapos ng laban. Hindi niya ma-enjoy ang pakiramdam ng pakikipaglaban dahil ang South River's Blade Maniac ay nakaramdam ng pagkaligaw. Matapos niyang makilala si Sword Freak, at nalaman na ang kanilang kapangyarihan ay magkaribal sa isa't isa, naramdaman niyang kumulo ang kanyang dugo at natagpuan ang kanyang motibasyon. Mula sa sandaling iyon, hindi makakalimutan ni Zeppelin ang tungkol sa Sword Freak. Ito ay katulad ng pakiramdam ng mga taong umiibig sa unang tingin. Ito ay karaniwan sa mga malalakas na mandirigma at ang ganitong uri ng pakiramdam ay hindi kayang unawain ng mga normal na tao. Pagkatapos noon, hinamon mo si Sword Freak sa isang laban at natalo ka niya. Nangako kang magkakaroon ng rematch makalipas ang 7 taon. Nitong mga nakaraang taon, nabubuhay at nagsasanay ka para sa kapakanan ni Sword Freak, tama ba ako? Tanong ni Tyr. Hindi ito itinanggi ni Zeppelin at sinabing, tama ka. Itong 7 taon. Kahit na may sakit si Mrs. Quelch at naglibot ako sa mundo para maghanap ng doktor para sa kanya, hindi ko pa rin nakakalimutang sanayin ang aking mga diskarte sa espada araw-araw. Kahit natalo siya sa akin noong taong iyon.
Masasabi kong kung bibigyan ko siya ng 7 taon para maasa ang kanyang kakayahan, madali niya akong malalampasan kung magre-relax ako at huminto sa pagsasanay ng ganoon kahirap. Ako si South Rivers Blade Maniac at siya ay North Rivers Sword Freak, pareho tayo sa isang kahulugan. Oo, sabi ni Tyr. Pagkatapos noon ay hindi na nagtanong pa si Tyr dahil alam na niya ang nangyari pagkatapos. Ang kanilang 7 taong kasunduan na lumaban sa Taichi Island ay naplano ng maaga. Kaya, para silang dalawa ay hindi matupad ang kanilang pangako, tiyak na labis silang nagsisi. Sa oras na iyon, sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Hilaga at Timog, kahit na anong partido ang nanalo, ang Sword Freak at ang Blade Maniac ng South River ay hahayaan ang isa't isa na mabuhay. Pagkatapos noon, hahayaan nilang magsanay at lumaki ang isa't isa hanggang sa sila ay nasa kanilang pinakamahusay na anyo. Tapos, mag-aaway na naman sana sila. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas ni Sword Freak ang buhay ni Zeppelin sa Taichi Island. Maaari niyang patayin si Zeppelin, ngunit pinanatili niya itong buhay para sa kadahilanang iyon. Kung si Zeppelin ang namatay, mararamdaman din sana ni Sword Freak ang nararamdaman ngayon ni Zeppelin at malamang na nasa parehong sitwasyon din. Sa mundo ng mga makapangyarihan, ang pinakamalakas lamang ang makakaintindi nito. Alam na ngayon ni Tyr ang dahilan ng pag-uugali ni Zeppelin. Kung alam kong mangyayari ito, iniligtas ko ang buhay ni Sword Freak kahit anong mangyari. Napabuntong hininga si Tyr. Kasalanan ko ito. Tumawa ng mapait, sinabi ni Zeppelin, ang mga bagay ay maaaring mangyari ng hindi inaasahan at ang sitwasyon ay hindi matutulungan. Noong una, pagkatapos malaman na pinatay mo si Sword Freak, ako ay kalmado at hindi ito nakakaapekto sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako biglang naging ganito. Parang ang kaluluwa ni Sword Freak ay hindi na makaalis sa mundo at patuloy akong pinagmumultuhan. Sinabi ni Tyr, nakita ko na ang mga kakayahan ni Sword Freak at nakalaban din kita. Nagawa mong harangan ng 3 sa aking mga pag-atake, ngunit hindi man lang naiwasan ni Sword Freak ang 2 sa aking mga pag-atake. Noong oras na iyon, noong inatake niya ako, isang atake lang ang kailangan para mabali ang kanyang espada at nakawin ang kanyang buhay. Hindi ka matatalo niyan. 7 years ago, mas malakas ka na sa kanya. Alam kong totoo ang sinasabi mo, at hindi mo lang ako sinusubukang i-comfort, kundi pagtatantya lang iyon. Wala tayong maayos na laban, kaya hindi natin malalaman ang totoong resulta, sagot ni Zeppelin, tumawa ulit ng mapait. Kabanata 354. One Knife Technique. Nakaramdam ng pagkabalisa si Carson York. Si Zeppelin Wayne ay naging mabuting kapatid niya sa loob ng mahigit 10 taon. Ayaw niyang may pagsisihan si Zeppelin sa buhay. Tumingin kay Tyr, nagtanong si Carson, Tyr, may paraan ka ba para matulungan siya? I do. It's simple. Kailangan lang nating hukayin si Sword Freak at ipaglaban siya kay Zeppelin. Nagulat si Carson, hindi na nakaimik. Ngumiti si Tyr. I'm joking. Nashock kasi ang puso't isipan niya, kaya nasaron siya. It's not some mysterious reason like in action movies. Problema lang ng mentality niya. Umunat ang noo ni Carson. So, you're saying na ipadala ko siya sa mental hospital. Mabilis na umiling si Tyr. Uncle York, masyado kang nag-iisip. Kung ipapadala natin si Senior Wayne doon, lahat ng tao doon ay mamamatay sa loob ng 3 araw. Sa kabutihang palad, napakaraming manikang kahoy ang nawasak sa bakuran na ito. Kung hindi, nawasak ang buong tirahan ng York. Pagkasabi nito, tumingin si Tyr kay Zeppelin na may seryosong mukha at sinabing, may paraan para pagalingin ka, ngunit hindi ako sigurado kung gaano ito magiging epektibo. Anong paraan? Napatingin sina Zeppelin at Carson kay Tyr, puno ng pag-asa ang mga mukha nila. It's actually very easy, sabi ni Tyr habang hinihila ang Dragon Blade mula sa tumpok ng mga manikang kahoy at pinagmasdan ito. Senior Wayne, tuturuan na kita ng sword technique. Kung sanayin at pinapakintab mo ang teknik na ito araw-araw, maaari mong gamutin ang sitwasyon mo ngayon. Lumiwanag ang mga mata ni Zeppelin at maging si Carson na nakatayo sa gilid ay puno ng pananibik ang mukha. Ang dahilan kung bakit gusto ni Zeppelin na maging apprentice ni Tyr ay upang malaman ang kanyang mga kasanayan sa espada at mga diskarte. Walang pakialam si Zeppelin kung alam ba talaga ni Tyr ang anumang sword skills at techniques, pero kahit na ano, gusto niyang ituro ni Tyr ang kanyang kahinaan at tulungan siyang lumakas. Nang tinanggihan ni Tyr si Zeppelin, nakaramdam siya ng pagkabigo, ngunit hindi ito pinilit. Nakaramdam siya ng excitement ngayon, hindi niya akalain na kusang tuturuan siya ni Tyr ng bagong sword technique.
Hindi ko maisip kung gaano magical ang sword technique ni Tyr. Napabuntong hininga si Zeppelin at tinitigan si Tyr. Tumingin siya kay Tyr ng buong konsentrasyon, naghihintay na ipakita ni Tyr ang kanyang sword technique. Lubusang handa si Zeppelin, natakot na mawalan siya ng pagkakataon at makaligtaan ang mga galaw. Naniniwala siya na magiging komplikado ang sword technique ni Tyr. Manood ka ng mabuti, sabi ni Tyr. Hawak ang Dragon Blade, inihampas niya ito patungo sa isang kahoy na manika. Ang indayog ay hindi mabilis o mabagal, ngunit mayroon itong napakalaking lakas. Sa isang malakas na pop sound, ang kahoy na manika ay naputol sa dalawa at lumipad sa hangin. Iyon ay isang nakakatakot na dami ng lakas. Nagulat si Zeppelin at Carson na hindi nakapagsalita. Hinintay nila si Tyr na gumawa ng mga susunod na galaw, ngunit tumigil siya pagkatapos ng pag-indayog na iyon. Senior Wayne, ito ay isang magandang espada. Ibinabalik ko ito sa iyo. Yun lang. Tanong ni Zeppelin, natatarantang nakatingin kay Tyr. Samantala, naguguluhan din si Carson. Yup, yun lang. Paano naging sword technique iyon? Bumiti si Tyr. Bumalik ang lahat sa may-ari nito. That was my sword technique. Senior Wayne, you are South River's Blade Maniac. You should understand what I mean by this. Taglit na tumahimik si Zeppelin at baka sa mukha niya ang realization. Naiintindihan ko na. Salamat, Kuya Tyr. Iyong mga salita ang nagpamulat sa akin. Bigla kong naramdaman na parang sayang ang pagsasanay sa espada sa nakalipas na 10 taon. Sagot ni Tyr, Senior Wayne, from now on, you just need this one technique to split the sky in two. I estimated your strength. You can practice this swing 10,000 times a day, that's your limit. Kung iniisip pa rin ng iyong isip ang sword freak sa oras na makapag-swing ka ng 15,000 beses sa isang araw, nangangahulugan ito na hindi gumana ang aking pamamaraan. Kung iyon ang kaso, maaari mo akong hanapin sa Con City at hayaan kang sumali sa Wolf's Den. Gayunpaman, pakiramdam ko ay napakaliit ng posibilidad na mangyari iyon. Sige, sumaludo si Zeppelin kay Tyr. Hindi sapat ang pasasalamat para mabayaran ang ganoon kalaking utang. Kung kailangan ni Kuya Tyr ng anumang tulong mula sa akin, sabihin mo lang sa akin at hanggat kaya ko, tutulungan kita ng walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Tyr. Senior Wayne, you're welcome. I only want one favor from you. Mrs. Quelch is my godmother now. I just hope you can protect her. Natigilan si Zeppelin sa isang segundo. Matanda Wayne, hindi ko ba sinabi sa iyo ang tungkol dito dati? Sabi ni Carson, tumatawa. Sa wakas ay naunawaan, si Zeppelin ay tumawa rin. Congrats, sabi niya. Masyadong matagal si Tyr at Carson sa bakuran, dumidilim na ang langit. Tuluyan na silang umalis sa tirahan ni Zeppelin. Samantala, ginawa ni Zeppelin ang itinuro ni Tyr at sinimulan niyang i-sword ang kanyang espada. Umindayog siya hanggang sa mapagod siya at magawa ng mahimbing na tulog. Nagpalipis ng gabi si Tyr at Winifred sa York residence. Sa Con City, mayroong panuntunan, kung ang mag-asawa ay mananatili sa bahay ng ibang tao para sa gabi, hindi sila maaaring matulog sa parehong silid. Kung hindi, ang may-ari ng bahay ay makakakuha ng malas. Hindi man natutulog si Tyr at Winifred sa iisang kwarto ay magkatabi ang kanilang mga kwarto. Nang magising si Tyr kinaumagahan, narinig niya ang mga tunog ng malakas na pagtatalo na nagmumula sa hardin. Ang mga boses ay kay Connie at Carson. Nagbihis si Tyr at lumabas ng kwarto niya. Hindi niya maintindihan kung bakit magtatalo sina Carson at Connie. Sa pagkakataong iyon, narinig ni Tyr si Winifred na lumabas mula sa kanyang silid. Naguguluhang tumingin kay Tyr, tinanong ni Winifred, anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Natarante rin si Tyr. Bakit naman mag-aaway ang mag-ama kaninang madaling araw? Nag-iba ang ekspresyon ni Winifred. Dahil ba tinanggap si Tita Quelch bilang ninang natin at nagselos ang Marquis? Gulat na tanong niya. Haha, masyado kang maraming iniisip, sagot ni Tyr sabay kibat balikat. Hindi ko man ganoon kakilala ang aming godsister, nahulaan ko ng husto ang pagkatao niya. Namanan niya ng buo ang genes ng kanyang magulang, hindi siya magiging ganoon kakitid ang pag-iisip. Pagkatapos, malamang dahil sa ibang dahilan. Si Uncle York ay isang kalmado at collected na tao. Kung hindi siya na-provoke, hindi siya nakikipagtalo sa kanyang anak na babae sa hardin ng madaling araw. Hinawakan ng kamay ni Winifred, idinagdag niya, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Connie para magalit si Uncle York. Kabanata 355.
Nawawala ang kanilang anak na babae. Puno ng tanong, naglakad silang dalawa patungo sa garden. Habang naglalakad sila patungo sa hardin, nakasalubong nila ang ilan sa mga kasambahay ng pamilya York. Ang mga katulong ay hindi nang ahas na lumapit sa hardin. Sa sandaling iyon, maririnig ang galit na boses ni Connie, "I won't go. I won't go, no matter what. We're living in modern times, not some ancient times. You're actually forcing me into a arranged kasal, hindi ako pupunta, kahit na ano." Umalangaw-ngaw ang boses ni Carson bilang sagot, "Wala kang choice, you have to meet him today. I did not say you need to marry him. So, why are you refuting so much? Not going means I'm not going." Kahit na makipagkita lang sa kanya, hindi ako pupunta, sabi ni Connie na mas galit. I have the freedom to decide on my own marriage. 20 pa lang ako, hindi na kailangang pag-usapan ang kasal ng ganito kaga. Dahil sa sinabi ni Connie, gustong tumawa ng hindi makapaniwala si Carson. Naglakas loob ang babaeng ito na sabihing napakabata pa niya para magpakasal. Kung gayon, bakit siya pumunta sa Con City at patuloy na sinasabing gusto niyang pakasalan si Tyr? Bakit hindi niya sinabing masyado pa siyang bata para magpakasal noong panahong iyon? Matigas na wika niya, "No, you have no choice. I already set this date with the guy's parents way earlier. Sa ngayon, date na lang kayo magkita. Hindi na nila dadalhin ang marriage papers na mangyayari mamaya. Hindi mo ito maiiwasan, kahit hindi matuloy ang kasal, kailangan mo pa ring maging magalang. I won't go and see some peasant from West Suez." "You can go yourself," galit na sabi ni Connie habang lumalayo. "Tumigil ka nga dyan." Ganap na galit, sinubukan ni Carson na pigilan siya sa pag-alis, ngunit hindi siya nakinig. Buntong hininga. Sa huli, walang magawa si Carson laban sa kanyang anak na babae. Hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Sa sandaling iyon, nakatayo sina Tyr at Winifred sa bakana ng hardin. Kahit galit na siya ay tumigil pa rin si Connie para salubungin sila habang naglalakad siya, Kuya Tyr, Ate Winifred. Matapos silang batiin ay hindi na niya hinintay pang sumagot at galit na umalis. Nakaramdam ng awkward sina Tyr at Winifred. Naglakad sila papunta sa garden at nakita si Carson na nakasimangot. Minsan, kapag lumaki na ang mga bata, imposible na nilang pakinggan ang lahat ng sinasabi ng kanilang mga magulang. "Tito York, anong nangyari?" tanong ni Tyr. Nang makita ni Carson sina Tyr at Winifred, nawala ang galit sa mukha nito. Bumantong hininga siya at sinabing, yung babaeng yun, masyado naming inispoil siya noong bata pa siya. She is getting so unruly. It actually isn't a big deal. About 20 years ago, I arranged a marriage for my daughter with a senior son in West Suez. Since the agreed time has come, they sent someone to tell us that they want to meet up and dalhin ang mga papeles para sa kasal. I was discussing it with that girl, but you saw her reaction. Gusto ko siyang bugbugin. Naintindihan naman agad ni Tyr at Winifred. Hindi katakataka na si Connie ay galit na galit at matindi ang pabulaanan. Ito ang dahilan kung bakit nagtalo ang mag-ama. Tiyak na nagustuhan ng mas lumang henerasyon na ayusin ang mga kasal para sa kanilang mga anak. Ito ay karaniwan 20-30 taon na ang nakalilipas. Noon, hindi man lang sila magkakaroon ng marriage interview at pumirma agad sa mga papeles ng kasal. Gayunpaman, karaniwan lamang iyon noong unang panahon. Paano matatanggap ng mga modernong tao ngayon ang isang bagay na tulad nito? Gayunpaman, ang mga mayayaman sa panahong ito ay nagayos pa rin ng kasal para sa kanilang mga anak. Ito ay dahil nakakuha sila ng mga benepisyo at maaaring makamit ang mga alyansa sa negosyo sa pamamagitan ng kasal. Nagresulta ito sa isang grupo ng mga anak ng mayayamang tao na ginagawa ang lahat ng gusto nila nang walang pagpipigil dahil kapag nagpakasal sila, mawawalan sila ng kalayaan. Gayunpaman, iba ito para sa pamilyang York, hindi ginagamit ni Carson ang kanyang anak na babae para makipag-alyansa sa ibang pamilya. Si Carson at Heather Quelch ay hindi ang uri ng mga tao na gumamit ng kanilang anak na babae bilang kasangkapan. Uncle York, huwag kang magalit. Ibang panahon na ngayon. Hindi na ito ang lumang panahon, understandable naman na hindi matanggap ni Connie ang arranged marriage, ani Tyr. Tumawa ng mapait si Carson. Kami ng ninang mo ay hindi mga taong fixated sa olden era. Buti na lang may utang sa akin itong senior na to.
When we realized our kids were around the same age, we got excited and agreed to a arranged marriage. Actually, we haven't contacted each other for all these years, so I forgot about the arranged marriage. However, they sent someone to remind me about it. Dumating din ang anak ng senior, I cannot just reject their visit. Sa pinakakaunti, ako, si Carson York, ay hindi maaaring mawala ang aking moral. Gayun din. Kung alin man sa kanila ay hindi sumang-ayon sa kasal pagkatapos ng pagkikita ng isa't isa, personal kong bibisitahin ang pamilya sa West Suez at sasabihin sa kanila na ang kasal ay hindi na. Hindi ko pinipilit si Connie na pakasalan siya, ngunit dapat nilang magkita kahit minsan. Tingnan mo na lang ang ugali ng babaeng yan, parang nasayang ko ang 20 taon sa pagpapalaki sa kanya. Bahagyang tumango si Tyr. This was the York family's matter, ayaw niyang masyadong makialam. May sense ang sinabi ni Carson, at the same time, normal din ang reaksyon ni Connie. Ang masasabi lang ay ang mag-ama ay may sama ng loob. Uncle York, I won't comment on this situation. This is your family problem. Basta huwag ka nang magalit. Kapag huminahon na kayo ni Connie, pwede na kayong mag-usap ng maayos, sabi ni Tyr. Kung gusto pa niya akong kausapin mamaya, sagot ni Carson, kagat-labi. Dahil alam niyang nag-overreact siya kanina. Ikinaway ni Carson ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi bale, ang aking anak na babae ay malaki na ngayon, hindi na siya maliit na tupa ng kanyang ama. Tyr, Winifred, payo ko sa inyong dalawa na maglaan ng mas maraming oras kay Blair ngayon habang bata pa siya. Ang mga bata ay kumakapit lamang sa kanilang mga magulang kapag sila ay bata pa. Kapag sila ay tumanda, magkakaroon na sila ng kani-kanyang paraan ng pag-iisip. Kung gusto mong mapalapit sa kanila noon, maaaring huli na ang lahat. Nagkatinginan sina Tyr at Winifred. Bigla silang nakaramdam ng hiya. Totoo ang sinabi ni Carson. Ang mga bata ay kumapit sa kanilang mga magulang noong sila ay bata pa, ngunit habang sila ay lumalaki, sila ay hindi na umaasa sa kanilang mga magulang at gumugugol ng mas kaunting oras sa kanila. Dahan-dahan silang humiwalay sa kanilang mga magulang. Naalala nito sina Tyr at Winifred tungkol sa kanilang anak na babae. Masyado silang abala kamakailan kaya napabayaan nila siya. Sa pag-iisip tungkol dito, lumubog ang puso ni Tyr at Winifred. Bigla nilang namiss ang anak nila. Kabanata 356. Impulsive J. Blade. Hindi maiwasan ni Tyr na maalala kung paano nakauwi si Blair mula sa paaralan na malungkot. Ito ay dahil ang kanyang mga magulang ay palaging abala at hindi nakakasama sa kanya. Pagkatapos noon, nangako si Tyr kay Blair na maglalaan siya ng mas maraming oras sa kanya. Sa totoo lang, pagkatapos ng ilang araw na nakakasama niya, nagsimula na naman siyang maging abala. Hindi man lang alam ni Tyr at Winifred ang nararamdaman ni Blair ngayon. Naiintindihan kaya niya ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. 5 taong gulang pa lang si Blair, hindi mauunawaan ng gayong batang-bata ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Ang kanyang maliit na puso ay maaari lamang malaman na ang kanyang mga magulang ay palaging abala at hindi maaaring gumugol ng maraming oras sa kanya. Gayunpaman, halos hindi narinig ni Tyr at Winifred si Blair na nagreklamo. Kahit na nagreklamo siya saglit, mabilis niyang nalampasan iyon. Si Blair ay iba sa ibang mga bata. Mula pagkabata, marami na silang naranasan ni Winifred. Kaya, mas mature siya kaysa sa ibang mga batang kaedad niya. Sa pag-iisip, hindi napigilan ni Tyr na makaramdam ng sama ng loob. Sa sandaling bumalik si Blair mula sa Riverville City, dapat silang gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Uncle York, salamat sa payo mo. We will spend more time with our daughter. Parehong tumango sina Tyr at Winifred kay Carson. So, anong gagawin mo sa sitwasyon ni Ate Connie? Tumawa ng mapait si Carson at sinabing, I can't talk to that girl. Let your godmother talk to her, she will listen to her mother. Sa sandaling iyon, naghanda na ng almusal si Heather. Si Heather mismo ang gumawa ng almusal. Gumising siya ng maaga at nagluto ng lugaw, stirred buns, deep-fried dough sticks, at marami pa. Lahat ay inilatag sa mesa. Hindi sumabay sa kanila si Connie sa almusal. Siya ay talagang galit at sinusubukang bigyan ng mga matatanda ng tahimik na paggamot. Godmother, nagpapagaling ka pa. Ingatan mo ang kalusugan mo. Nakaramdam ng pasasalamat si Tyr nang makita ang isang malaking mesa ng pagkain na inihanda ni Heather habang si Winifred ay nag-aalala sa kanyang kalusugan.
Ngumiti si Heather at sinabing, no worries. However, since you guys are here, I want you to taste my homemade steamed buns. The maids usually do all the cooking. But cooking myself once in a is fine. As she passed bowls of lugaw to Tyr and Winifred, she added, tikim muna bago lumamig. Salamat po, Ninang. They ate their breakfast without any mention of Connie and the situation, they just talked about other normal stuff. Nang malapit na silang matapos ang kanilang almusal, may pumasok na lalaki sa dining room. Lumuhad siya sa harap ni na Heather at Carson pagkapasok niya. Godmother, Godfather, please wag mong pilitin si Connie. Ang taong ito ay si Jay Blade. Halata namang dumating siya dahil sa sitwasyon ni Connie. Jay, anong ginagawa mo? Tanong ni Carson. Dahil sa gulat ay agad na tumayo si Heather at sinubukan siyang itayo. Jay, anong ginagawa mo? Tumayo ka dali. Godmother and Godfather, since Connie doesn't want to marry that Dixon what guy from West Suez, please don't force her. Hindi komportable si Heather habang nakakunot ang noo ni Tyr sa gilid. Hindi naman sikretong may gusto si Jay kay Connie kaya naman sinabi ni Connie kay Jay ang tungkol dito. Ito rin ang dahilan kung bakit siya agad na lumapit. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Tyr na ganoon kadirekta si Jay na lumuhad pa sa harap nila. Ano ito? Putol ni Carson. Galit niyang ipinatong ang mga kamay sa mesa dahilan para matamba ang lugaw na nasa harapan niya. Hindi lang si Jay ang nagulat sa biglaang pagsalpak ni Carson, maging sina Heather at Winifred ay kinilabutan. Ito ang dahilan kung bakit si Carson ang South River King. Ninong, tumayo ka na. Hindi nang ahas si Jay na suwayan si Carson, kaya tumayo siya. Tumayo siya sa isang sulok, hindi naglakas loob na magsalita. Huminga ng malalim si Carson at sinabing, Jay Blade, I consider you as my son. So, you should understand me as a person, right? Oo, naiintindihan ko, sagot ni Jay na naka-straight face. From my point of view, you are the strongest, Godfather. And no one could ever top you. O talaga, tanong ni Carson. So, sa paningin mo, isa lang akong masamang halimaw. Mabilis na lumuhad si Jay at sinabing, Godfather, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mabilis na tinulungan ni Heather si Jay na makatayo. Little Jay, bakit ka nakaluhod? Hindi mo magagawa ito. Godmother, ako. Pinutol siya ni Carson, Jay, alam kong gusto mo si Connie. Alam kong gusto mo na siya mula pa noong bata ka. Kung payag si Connie na pakasalan ka, hindi ko ito tatanggihan at hinayaan ko na agad kayong magpakasal. Gayunpaman, tatanungin kita, kung kapatid lang ang tingin sa iyo ni Connie, pilit mo ba siyang hahabulin? Natahimik si Jay ng ilang segundo, may masalimuot na tingin sa mukha niya. Gayunpaman, mabilis na bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. I won't, confident na sagot ni Jay. Actually, I've been trying hard these few years, pero alam ko naman na hindi na ako magugustuhan ni Connie. So, hindi ko siya pipilitin. Gayunpaman, kahit na hindi ako gusto ni Connie, patuloy ko siyang poprotektahan. I see her as my blood sister now. So, Godfather, patawarin mo ako sa pagiging padalos-dalos ko. Napabuntong hininga si Tyr sa kanyang ulo. Sa insidente noong nakaraang panahon, hindi naintindihan ni Connie si Jay at umiyak sa kanyang yakap. Pagkatapos noon, hindi na niya hinarap si Tyr na pakasalan siya. Kaya, sinabi niya sa kanya na dapat niyang isaalang-alang ang mga tao sa paligid niya. Akala ni Tyr ay marirealize ni Connie ang nararamdaman ni Jay. Naisip niya na magkakaroon sila ng magandang simula. Gayunpaman sa katotohanan, si Tyr ay umaasa ng labis. Ang mga damdamin ay isang kakaibang bagay. Kung nagustuhan mo ang isang tao, nagustuhan mo siya, at kung hindi, hindi mo lang gusto. Ang pagsisikap na baguhin ang damdamin ng isa ay napakahirap. Mukhang binago na ni Jay ang kanyang pag-iisip. Kahit may nararamdaman pa rin siya para kay Connie, alam niyang imposibleng may mangyari sa kanilang dalawa. Kaya, nagsimula siyang isipin na siya ay kanyang sariling kapatid sa dugo. Patuloy niya itong susuportahan at paprotektahan. Ang isang tulad ni Jay ay tiyak na mag-aalay ng kanyang buhay para kay Connie nang walang pag-aalinlangan. Jay, naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Inalagaan mo si Connie kahit hindi kanya gusto. You would still protect her and treat her like your real sister. But, I'm her real blood father, Annie Carson. Umikit si Jay, sa kanya naintindihan si Carson.
Nawala ang gulat sa kanyang puso. Ninong, masyado akong padalos-dalos kanina, patawarin mo ako, sabi ni Jay na natural na lumuhad muli. Hindi na nakayanan ni Tyr ang tingin nito. Nakaluhod kahit kailan niya gusto, ang batang ito ba ay nagsushooting ng isang historical royal film o isang bagay? Kabanata 357. Sumama ka sa akin. Ikinaway ni Carson York ang kanyang mga kamay at sinabing, tungkol dito, sinabi ko na kay Connie, igagalang ko ang kanyang desisyon. Gayunpaman, dapat pa rin tayong magkaroon ng manners at respeto. Ang mga taong iyon sa West Suez ay may komplikadong background ng pamilya. Hindi ganoon kadali. Ang aming pamilya ng York ay walang halaga kumpara sa kanila. Who knows, baka hindi matanggap ng lalaki ang ligaw nating babae. Tumibok ang puso ni Tyr Summer. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiintindihan ang kultura sa Timog. Ang kanlurang Suez ay isang lalawigan sa Timog. Hindi kalakihan ang lupain. Wala ring maraming lungsod doon. Hindi ganoon ka-advance ang lugar na iyon kumpara sa ibang lugar sa Timog. Ang lalawigang iyon ay maaaring ituring na hindi maunlad na lupain. Ang lalawigan ng Riverdale ay itinuturing na isa sa mga nangungunang lalawigan sa Timog. Kahit na hindi pa umakyat sa trono si Carson, itinuring pa rin siyang isa sa mga nangungunang pamilya ng lalawigan. Ang isang pamilyang kasing kapangyarihan ng pamilya York ay hindi maaaring makipagkompetensya sa isang pamilya sa West Suez. Ito ay kawili-wili sa mga mata ni Tyr. Sino nga ba ang senior na binanggit ni Carson? Sa huli, nilinis ni Heather ang mesa at nagdala ng mga bagong mangkok ng lugaw. Nakakuha din siya ng isa para kay Jay Blades. Hahanapin ko si Connie at kakausapin ko siya mamaya. Pagkatapos kumain, binisita ni Tyr si Zeppelin Wayne. Nang bisitahin siya ni Tyr, matagal nang gising si Zeppelin. Inalis na sa kanyang bakuran ng mga manikang kahoy. Hinawakan ni Zeppelin ang kanyang espada at tuloy-tuloy na ibinaba ito sa ere gaya ng bilin ni Tyr. Senior Wayne, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Lumapit si Tyr at sinabi kay Zeppelin. Itinabi ni Zeppelin ang kanyang espada nang makita niyang naglalakad si Tyr. Lumingon siya kay Tyr at nagpakawala ng malaking ngiti. Tyr, salamat sa pamamaraan mo. Pagkatapos ay swing ang espada ng 1,800 oras, nakaramdam ako ng sobrang pagod at nakatulog ako ng mahimbing. I woke up around 5 in the morning today. After taking a shower, I've been swinging the sword until now. Umabot na ako sa 4,000 swings. Mabuti, umiti si Tyr at tumango. Mukhang gumagana ang paraan na ito para sa iyo, at least mas kalmado ka na ngayon. Gayunpaman, Senior Wayne, itinuro ko sa iyo ang pamamaraang ito upang sanayin ang iyong pagtitiis. Sana ay ganap mong aiugoy ang bawat indayog. Huwag maghangad ng bilis, sa katunayan, mas mabagal ang mas mahusay. Naiintindihan ko. Tumango si Zeppelin. Thank you for reminding me, Tyr. Walang anuman. Pagkatapos ay umalis si Tyr pagkatapos ng pakikipag-chat kay Zeppelin. Pagkatapos noon ay naghanda na si Tyr at Winifred na umalis. Kinailangan pa ni Winifred na gumawa ng isang lihim na pagsusuri sa sangay ng Prime City ng Autumn Field Group, hindi siya maaaring manatili ng matagal. Kung tutusin, maraming bagay na dapat gawin sa kumpanya. Tungkol sa bagay ni Connie, hindi kailanman binalak ni Tyr na pakialaman ito at hindi rin niya kailangan. Matapos magpaalam kina Carson at Heather, pareho silang umalis sa Villa, New York. Paglabas nila ng villa, puminto ang isang luxury car sa harap ng kanilang sasakyan. Kinaranggan nito ang daan nila. Umaba si Connie mula sa sasakyan at naglakad patungo sa driver's side. Pinaba ni Tyr ang kanyang bintana at sumimangot. Connie, anong ginagawa mo? Definitely napagalitan ng dad ko si Jay. Kaya pala hindi ako pinapansin ni Jay. Samantalang gusto ng mama ko na makipagkita kami kay Dixon. Sabi niya pupunta siya sa bahay namin mamayang gabi pero ayokong pumunta siya sa bahay ko. Kaya, tinontak ko siya at pumayag na makipagkita sa kanya sa isang cafe ngayon. So, napaisip si Tyr. So ano ang gusto mong sabihin sa akin? Since you guys set up a date, then just go. Bakit mo hinaharangan ang sasakyan ko? Stop making trouble and drive your car palayo. Ikaw, at si Ate Winifred, and I have matters to attend to. Alam ko na ang gagawin nyo. Gusto ni Ate Winifred na magpa-check up sa kumpanya sa Prime City, diba? Hindi naman big deal yun. Pwede namang mag-isa si Ate Winifred, extra ka lang bakit ka sasama. At kasama siya.
You should mind your own business. Hindi nakaimik si Tear. Natatawa si Winifred sa sinabi ni Connie. This girl sure was weird. Ate Connie, gusto mo bang sumama si Kuya Tear mo? Sabi ni Connie, I really won't meet him alone. Since hindi ako pinapansin ni Jay because of my dad, and I'm just a girl. Out of two of my brothers, ikaw lang ang makakasama ko. Stop spouting nonsense, I don't have the time to tag along with you. Hindi ako sasama. At kailangan kong protektahan ang kapatid mo, Winifred. Paano kung may mangyari sa kanya? Tinanggihan ni Tear si Connie, ngunit galit na sinabi ni Connie, hindi, kailangan mong sumama sa akin. Pupunta lang si Sister Winifred sa kumpanya. Maaari ko siyang padalhan ng ilang mga bodyguard. At, sabi mo kapatid mo ang tingin mo sa akin. Ganito ba ang pakikitungo mo sa kapatid mo? Tingnan mo, nang kausapin ko si Dixon sa telepono, napakahinala niya. Ano kaya ang mangyayari kung walang sumusunod sa akin hanggang sa makipag-date sa kanya tapos may gagawin siya sa akin? I am just a weak girl. Hindi ako makakalaban. Hindi nakaimik si Tear. With your personality and attitude, how are you weak? I don't think there is any man out there can do anything to you. Hindi naramdaman ni Tear na samahan si Connie sa kanyang blind date. Sabi niya, stop acting pitiful. If you're really scared of that guy, just bring your bodyguard. Hindi pwede, kapag nalaman ng tatay ko na may kasama akong bodyguard, papagalitin niya ako dahil sa pagiging walang galang ko. Pero ninong kita, kaya kung sasama ka, walang dahilan ng tatay ko para pagalitan ako. Hindi makapag-isip si Tear nang sasabihin para tanggihan si Connie, ngumiti si Winifred at sinabing, Hobby, I agree with what Sister Connie said. You should go with her. Pero, ano naman sayo? Ano ang mangyayari? Winifred rolled her eyes, katulad nga ng sabi ni Ate Connie, pupunta lang ako sa opisina ko. Sinong sasalakay sa akin? Kabanata 358. Ang Dixon Watt ni West Suez. Kahit ayaw ni Tear Summers na sundan si Connie York sa kanyang blind date, hindi niya magawang tumanggi simula nang sabihin sa kanya ni Winifred Zia. Then, I will come to find you after I'm done. Do you need some bodyguards? Sa tingin mo isa itong drama show. Inilibot ni Winifred ang kanyang mga mata. Ang ating bansa ang pinakaligtas na bansa sa buong mundo at walang sino man ang magnanakaw ng tao sa sikat ng araw. Tama ka. Kakauwi lang ni Tear galing ibang bansa, hindi pa rin niya binibitawan ang kanyang guard. Bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may umaaray sa kanya. Gayunpaman, tama ang sinabi ni Winifred, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ano kayang mangyayari? Hindi nagpapakilala si Winifred upang makita kung ano ang takbo ng sangay. Kung nagdala siya ng bodyguard, baka ma-expose siya. Then, drive safe. Umaba si Tear sa kotse, tumingin kay Connie, at walang magawa, you win. Let's go. Bye, Ate Winifred. Umiti ng malapad si Connie at kumaway kay Winifred. Pagkatapos ay pinaandar niya ang kanyang luxury car kasama si Tear. Ipinasa ni Connie ang isang pares ng salaming pang-araw kay Tear nang makapasok siya sa sasakyan. Para saan? Tulala na sabi ni Tear. Ang pagsusuot ng sunglasses ay magpapalamig sa iyo. Gamitin natin ang ating aura para durugan ang magsasaka na iyon. At saka, mamaya kailangan mong takutin ang magsasaka na iyon. Kung hindi kanya pinakinggan, suntukin mo na lang siya. Ang layunin natin ay isuko ang magsasaka na iyon sa pag-aayos ng kasal, sabi ni Connie habang tumutuntong sa pedal ng gas. Ang luxury car ay mabilis na tumakbo palayo tulad ng isang rocket. Umupo si Tear sa passenger seat, walang magawang nilalaro ang kanyang sunglasses. Hindi ba't sinabi ni Connie na nag-aalala siya na baka abalahin siya ng guy? Bakit parang siya pa ang manggugulo sa lalaki? Uminto ang sasakyan sa isang napakataas na coffee house sa Prime City. Hindi pa dumarating si Dixon. Kaya, nag-order si Tear at Connie ng isang tasa ng kape at umupo para hintayin siya. Nilero ni Connie ang coffee mug sa kamay niya habang patuloy na nakatingin kay Tear. Bakit ka nakatingin sa akin? Umunat ang noo ni Tear. Connie mumbled, Kuya Tear, imagine kung may date tayo dito. Wala ka ba talagang balak pakasalan ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Tear. Connie York, hindi ko gusto ang iyong mga biro. I'm not joking with you. I'm serious. Aalis na ako. Inilapag ni Tear ang kanyang tasa ng kape sa mesa at tumayo, handa nang umalis.
Natarante si Connie, mabilis siyang tumayo at hinaila siya pabalik. Hindi ka naman nakakatuwa, may magandang babae ang nasa harapan mo, hindi ka man lang kumikibo. Di bale, banibiro lang kita. Tulad ng sinabi ko, hindi ko gusto ang iyong mga biro. Umupo ulit si Tyr, nagpatuloy silang dalawa sa paghihintay sa lalaking taga West Suez. Noong una, sinabihan siya ni Connie na magkita sa bandang alas 9. Gayunpaman, naghintay silang dalawa hanggang sa mag-alas 10 na ngunit hindi siya nagpakita. Ilang beses na tinawagan ni Connie si Dixon sa telepono, ngunit pinatay niya ang kanyang telepono. Itong lalaki, don't tell me binabaliwala niya ako. Nag-aapoy na sa galit si Connie. Laging siya ang nag-aalis ng ibang tao. Sino ang naglakas loob na talikuran siya? I'm so angry. I'm really so angry. Patuloy sa pag-ungol si Connie habang patuloy lang sa paglalaro ng Sokoban si Tyr sa kanyang phone. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ni Tyr ang kanyang Sokoban. Ibinalik niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at sinabing, I think he won't come. You should go home and prepare for his visit tonight. Kung maglakas loob siyang bisitahin ako ngayong gabi, kakastrat ko siya. Galit na tumayo si Connie habang tatawagan niya ang waiter para sa bill. Sa sandaling ito, pumasok sa coffee shop ang isang binata na nakasuot ng regular na damit na may suot na itim na tela. Upang ibuod ang binatang ito, ang mga damit na suot namin ay hindi man lang $300 sa kabuuan. Bagamat ang kanyang pananamit at estilo ay tila medyo luma, may dala siyang espesyal na uri ng aura. Medyo darker side ang balat niya pero super fit ng katawan niya. Parang palako lang mukha niya. Hindi man siya ganoon kagwapo, malakas ang aura niya. Lalo na yung mga pares ng nagniningning na mga mata parang kumikinang. Malakas, magandang panla. Nang makita ni Tyr ang taong iyon, pumasok sa isip niya ang mga iyon. Ang pakiramdam na iyon ay tulad noong unang sinanay ni Tyr ang koponan ng Nemesis, noong una niyang nakita sina Sigilam, Grishit, at ang iba pa ay ganoon din ang pakiramdam niya. Ang taong ito ay hindi simple. Napansin ni Tyr ang lalaking may dalang itim na pouch. Kahit hindi niya makita ang nasa loob, napukaw nito ang kanyang interes. Ilang segundong natulala si Connie na kanina pagalit. May isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na dumadaloy sa puso ni Connie. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na ito. Ang alam lang niya ay sa isang sandali, tumibok ang kanyang puso. Pumasok ang binata sa kafe at lumingalinga sa paligid, sa kanya pinagmasdan sina Tyr at Connie. To be exact, tumingin siya kay Connie. Nang magtama ang kanilang mga mata, muling tumibok ang puso ni Connie. Sa sandaling ito, nawala ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, siya ay isang tao pa rin na may sama ng loob. Kahit na hindi na siya galit ay umarte pa rin siya na parang naninibugho. Maaaring tanungin ni Connie ang pagkakakilanlan ng binata. Mabilis na naglakad ang binata patungo kay Connie. May hawak siyang litrato. Ilang beses niyang tinignan ang litrato at si Connie na parang may kinukumpirma. Sa huli, ngumiti ng husto ang binata kay Connie at inilahad ang mga kamay sa kanya. Hi, are you, Miss Connie York? It's an honor to meet you. I am Dixon Watt. Kabanata 359. Annulment. Ang kabataan ay tila isang magalang na tao, at kahit na hindi siya mailarawan bilang isang gwapong lalaki, ang kanyang ngiti ay kasing init ng araw ng taglamig. Siya. Hello. Medyo nauutol si Connie York pero inabot pa rin niya ang kamay niya. Medyo natarante siya. Hindi. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Ano ang ginagawa ko? Siya ay isang bumpkin sa pamamagitan. Ano ba ang naiisip ko? Pumunta ako dito ngayon para bigyan siya ng isang piraso ng isip ko. Anong nangyari sa akin? Bigla niyang binawi ang kamay habang nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Kaya ikaw si Dixon Watt. I knew it. A bumpkin from West Suez. Lalaki ka ba? Hindi ako makapaniwalang pinaghintay mo ako ng matagal dito. Ano bang problema mo? Nagulat si Dixon. Hindi niya inaasahan ang matinding pagbabago sa ugali ni Connie. Kinuha ang isang cellphone na isang luma na, mula sa kanyang bulsa, sinabi niya, Miss York, akala ko ba pumayag tayong magkita ng alas 10? Wala pang 10. 10. Natarante si Connie saglit. Akala ko ba alas 9 tayo magkikita? Agad niyang tinampol ang kanyang noo at napabulalas, teka, sa tingin ko tama ka. Umupo sa tabi niya, hindi nakaimik si Tyr Summers.
Ilang sandali lang ang nakalipas, siya ay humahagulgol at nagrereklamo na gumagawa ng kaguluhan sa kafe. To think na ito talaga ang pagkakamali niya. So what if I misremembered our meeting time? As a gentleman, di ba dapat dumating ka sa date mo, no? Meeting with a girl an hour earlier. Pinaghintay mo ako, nakakairita. Hindi lang si Dixon, pati si Tyr ay natulala. Parang pare-pareho lang ang mga babae. Sa kabila ng pagiging kasama nila, lagi silang gagawa ng paraan para baligtarin ang salaysay. Pasensya na, kasalanan ko. Dixon ay astonishingly magandang loob. Kung sino man ang nagkamali ay hindi mahalaga sa basta humingi siya ng tawad. Sa totoo lang, nang una niyang makita si Dixon, na-curious si Tyr sa binatang ito at nabighani sa hindi maipaliwanag. Hindi niyaya ni Connie si Dixon na maupo at hindi rin siya nag-alok na kuhan siya ng isang tasa ng kape. Agad siyang bumaba sa negosyo. Kaya nga, Dixon, what? Wala akong pakialam kung anong ayos ng tatay ko sa mga nakatatanda mo. Hindi ako papayag sa kasal na ito. Anong siglo na ngayon? Bagay pa ba ang arranged marriages? Tinawagan kita para ipaalam sa iyo na may kalayaan akong sundin ang gusto ko at hindi ako papayag na diktahan ng mga matatandang ito kung ano ang kaya ko o hindi ko magagawa. Kaya, walang nakakatawang mga iniisip dito. Hinding-hindi tayo magsasama. Kapag pumunta ka sa bahay ko mamaya, alam mo na ang kailangan mong gawin. Cancel the marriage. Ang lecture ni Connie ay maaaring isummarize sa isang solong word annulment. Sa normal na kalagayan, magagalit si Dixon at tatanggihan ang kanyang mungkahi. Ganap na hindi inaasahan ni Connie, nabasag niya ang isang nakaka-relax na ngiti. Maaari pang ang makita ng isa ang pasasalamat sa kanyang ngiti. Miss York, hindi ko inaasahan na magkakaintindihan tayo. This is wonderful. Ha, nawala si Connie saglit. Bakit ganito ang reaksyon niya? Hindi ba dapat galit siya? Ang galit na si Dixon ay tumangging tanggapin ang katotohanan dahil pinalo siya ni Connie kay Tyr. Ito ang storyline na inaasahan niya. Bakit sa halip ay mukha siyang masaya? Sa sandaling ito, nalungkot si Connie. Hindi napansin ni Dixon ang sentimiento ni Connie. Labis siyang natuwa nang marinig ang sasabihin nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang itim na canvas bag na bitbit niya sa kanyang likod. Nakita ni Tyr ang isang set ng 3-piece nunchuck sa kanyang bag. Imbes na mga nunchuck ay naglabas siya ng isang papel na mukhang luma. Iyon ay ang kasunduan sa kasal. Ito ay binalangkas at nilagdaan ni Carson York at ng elder mula sa West Suez 20 taon na ang nakararaan. Nangangahulugan ito na tiyak na hindi ito isang kalokohan at hindi sila nagbibiro. Ito ay isang seryosong kapakanan. Maging ang kasunduan sa kasal ay naingatan ng mabuti. Kung ito ay mga sinaunang panahon, sina Connie at Dixon ay legal na maging mag-asawa. Inilagay niya ang kasunduan sa mesa at sinabing, ang aming mga matatanda ang nagbalangkas ng kasunduan sa kasal na ito. Sa kanilang kagustuhan, narito ako ngayon upang mag-propose. Gayunpaman, tulad ni Miss York, hindi ako sang-ayon sa kanilang hindi napapanahong pag-iisip. Kaya naman, naniniwala ako na ang kasal na ito ay hindi lihay-timo. Oh, nakaramdam ng pagkadismaya si Connie. So, tanong niya. So, I am here not to propose, but to annulment the marriage, sagot ni Dixon. Isang annulment. Bumilis ang tibok ng puso ni Connie. Walang pakialam si Dixon kung ano ang magiging reaksyon niya. Naglabas siya ng panulat sa kanyang bag. Miss York, nang pumirma ang ating mga matatanda sa kasunduan, napagkasunduan nila na tayo ang magpapasya sa bisa ng kasal. Kung hindi tayo sumasang-ayon dito, ito ay pinawalang bisa. Noong una, nag-alala ako na hindi ka pumayag sa annulment pero parang nag-o-overthink ako. Kaya, pinirmahan ko na at na-cross out ang pangalan ko sa kasunduan. Inabot niya ang panulat kay Connie. Pwede mo bang pirmahan at i-cross ang pangalan ko sa kasunduan to, Miss York? Kabanata 306 na po. Ang anak na babae ni Carson York. Connie York nadama na bewildered sa sandaling ito, walang salitang lumabas sa bibig niya. Siya ang humiling na makipagkita kay Dixon Watt para ipawalang bisa ang kanilang kasal. Bakit siya nakadama ng matinding pag-aatubili kung oras na talaga para sa kanya na magdesisyon? May magalang na ngiti sa kanyang mukha, masigasig na kumikinang ang mga mata ni Dixon. Miss York. Nang makita ang kawalan ng reaksyon ni Connie, medyo nag-alala siya. Bakit ka ba nagulat? Hindi ba ito ang gusto mo?
Nag-aalalang nakatingin si Tear Summers, sinusubukan niyang maunawaan kung ano ang iniisip ng babaeng katabi niya. Kinuha niya ang panulat kay Dixon at itinulak ito sa kamay ni Connie. Halika, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras natin. Tear Summers, ano? Bulalas ni Connie. Ano? Pirmahan mo na at umalis ka na. Kailangan kong makilala si Winifred. Sa ilalim ng paghihimok ni Tear, isang nagambalang Connie ang naglagay ng kanyang pirma. Miss York, nakalimutan mong i-cross out. Oh, agad na nilagyan ng cross ni Connie ang kanyang pangalan sa marriage agreement. Kinuha ni Dixon ang kanyang panulat pagkatapos sabihin at gawin ang lahat habang ang isang nasa sabik ng ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Maraming salamat, Miss York. Simula ngayon, wala na ang kasunduan sa pagpapakasal. Pakihilo kay Uncle York at Tita Quelch para sa akin. Hindi na ako makikipagkita sa kanila dahil may mga bagay akong aasikasuhin. Talagang bibisita ako kapag libre ako, sabi ni Dixon habang ibinalik ang marriage agreement at ang panulat sa kanyang itim na canvas bag. Pagkatapos ay tumango siya kina Tear at Connie, nagpaalam, at umalis. Tumingin si Tear kay Dixon nang umalis siya at inisip niya kung gaano siya kay-person. Natarante si Connie, hindi pa nakakabawi sa nangyari. Pagkaalis lang ni Dixon sa kafe at tuluyang nawala ay biglang sumigaw si Connie, ano iyon? Pagkatapos ay binasag niya ang isang tabol ng kape sa sahig. Ano ang wrong sa iyo? Tahimik na tumayo si Tear sa tabi niya. Nang mapansin ang mga titig na itinapon ng mga customer sa kafe, gusto niyang sabihin na hindi niya kilala ang nasisiraan na babaeng ito. Namumula ang mukha ni Connie habang galit na sinabi, lumapit lang ba siya sa akin at sinabing gusto niyang ipawalang bisa ang kasal. Tumukha ko. Ganun na ba ako kasama? I thought that was the reason you came in the first place. Bakit ka nagagalit kung may kapareho siyang intensyon? Tanong ni Tear. Kinuyam ni Connie ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siya ay ganap na nagalit. Kahit noon, ako ang dapat magsabi niyan. Hindi ko lang maintindihan ang mga babae. Si Tear ay lubos na nalilito nang may isang bagong ideya na pumasok sa kanyang isipan. Ibig bang sabihin ay na-attract si Connie kay Dixon? Ang pag-ibig sa unang tingin ay hindi karaniwan. Bukod dito, dati ay naninindigan siya na gusto niyang pakasalan si Tear bago pa man sila magkakilala. Kung ano man ang iniisip ni Connie, ayaw malaman ni Tear. Mas interesado siya kay Dixon. Well, I accompanied you here to meet Dixon. I will now take my leave. Nagpaalam si Tear kay Connie at lumabas ng kafe na hindi man lang binabayaran ang inumin niya. Ayusin na sana ni Connie ang table. So, iiwan mo na lang ako. Tanong ni Connie. Ano pa ang gagawin ko? Ganti ni Tear. Naramdaman ni Connie ang isang alon ng matinding galit na tumataas sa kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit. Pare-pareho lang lahat ng lalaki. Gorgeous, wala sa isip ang mga lalaking iyon na iniwan ka. How about getting some love from me? Lumapit kay Connie ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng nakakakilabot na damit. With a malicious expression, he said, ako ang pinakamagaling sa pagbibigay ng pagmamahal at pangangalaga. Nilinggan ni Connie ang lalaking may disgust sa kanyang mga mata at likas na sinampal ang mukha nito. Sino ka ba? Lumayo ka sa akin. Sa galit, sumagot ang lalaki, kilala mo ba kung sino ako? How dare you slap me? Sa sandaling ito, tumakbo ang isang empleyado sa kafe at agad na kinausap ang lalaki. Una sa lahat, mahigpit naming ipinagbabawal ang anumang away sa aming kafe. Hindi ko alam kung sino ka, ngunit masasabi ko sa iyo na ang babaeng ito ay anak ni King York. Malakas ang kabog ng puso ng lalaki na para bang nahulog siya sa malalim na nagyayelong bangin. Tama iyan, King York, ang South River King Carson York, dagdag ng empleyado. Mabilis na napaluhod ang lalaki at tumingin kay Connie na may takot sa mga mata. Sa sandaling ito, si Connie ay nasa sobrang malupit na mood at naghahanap lamang ng lugar na mapaglalabasan nang dumating ang lalaking ito sa kanya. Bukod dito, ang munting prinsesa ng Prime City ay hindi kailanman naging mabuting karakter. Kumuha siya ng mug sa mesa at hinampes iyon sa ulo ng lalaki. Napasigaw siya sa sakit ng hinampes niya ito sa pangalawang pagkakataon. I'm going to hit you until I am satisfied. Kung makarinig ako ng kahit isang tunog mula sa iyo, papatayin ko ang pamilya mo. Ang nakakapasong araw ay nakabitin sa langit. Si Dixon, na may dalang itim na canvas bag, ay naglalakad sa isang desyerto na eskinita.
Sinabi niya na mayroon siyang mga bagay na dapat asikasuhin, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mga iyon. Matapos dumaan sa eskinita, puminto siya sa harap ng isang lumang patio. Sa mga tarangkahan, naririnig niya ang mahinang tunog ng pagtama ng mga tuod na kahoy. Makalipas ang 1 minuto, tinulak niya ang gate na may mahinang ngiti sa kanyang mukha.